late 90s ay nagsimulang idumina ng mga boy bands ang mainstream, kausuhan noon ng MTV, lalong-lalo na ng mga teen magazine, posters at song hits na madalas nga ay mukha ng mga manufactured boy bands ang makikita o mapapanood mo. Madalas ay binubuo sila ng 5 attractive na mga miyembro na halatang ang target na market ay mga kabataang kababaihan. Matching lagi ang suot at pormahan, sabay-sabay sumayaw at umaawit ng madalas ay mga kantang hindi naman sila ang sumulat. Pero bukod sa cute na si Aaron Carter at mga sexy na tulad ni Britney Spears at Christina Aguilera, ay makikita rin noon ang pagsingit sa eksena at pagsabay sa kasikatan ng mga ito ng dalawang bandang hindi man personal na magkatunggali, ay madalas nga silang itinuturing na matinding magkaribal. Dalawa kasi silang banda na parehas na binubuo ng magkakapatid na miyembro na may umaapaw na talento at karisma. Malayo sa imahe ng mga typical na boy band at higit sa lahat ay sila mismo ang tumutugtog at sumusulat ng sarili nilang mga kanta. Isa sa kanila ay mula sa Tulsa, Oklahoma, ang mga prodigy na sunny pop rock na Hanson, at ang isa sa kanila ay mula naman sa Vancouver, Canada, ang 4 na powerhouse multi-instrumentalist na magkakapatid na The Muffets. Dalawang bandang umusbong ang kasikatan sa parehas na panahon, naging sentro ng pagkukumpara, pinag-ugatan ng pagtatalo at away ng kani-kanilang mga tagahanga, at parehas na naging imahe ng pagiging teen idols noong panahon na yon. Pero syempre, hindi mawawala ang katanungan, sino ba talaga sa dalawang banda ang nakakuha ng mas malaking achievements? Sino ang mas sumikat at sino ang mas minahal ng masa? Dahil kung ang The Muffets ay nagkaroon ng makasaysayang achievements ng pagiging global superstars dahil sa pangmasa nilang tunog, hindi naman nagpadaig ang Hanson na nakapagbuo ng international empire na nagawa nga makapagsabayan sa siksikang music charts sa Estados Unidos. Sa video nating ito ay ating hihimayin at pagkukumparahin ang kwento ng kanilang karera, ang kanilang pagsisimula, pag-evolve ng kanilang mga musika, mga naging pagsubok, at sa huli ay sama-sama tayong magbigay ng sariling opinyon kung sino ba talaga sa dalawang bandang ito ang nakakuha ng mas matinding kasikatan at tagumpay. Pero bago tayo magsimula, inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Maraming salamat! Welcome to another video. Para mas maunawaan natin mga idol kung paano nakasurvive ang dalawang bandang ito sa siksika noong music industry, huwag mong kakalimutan na kapwa sila musical prodigies talaga. Mula pagkabata ay sobrang henyo na nila pagdating sa musika, kabaligtaran ng mga kasabayan nilang boy bands na binuo lang talaga ng malalaking organisasyon para pagkakitaan talaga. So unahin natin ang The Muffets na binubuo ni na Scott at triplets na sina Dave, Bob at Clint. Hindi sila yung tipong sumulpot lang sa kausuhan ng pop music, dahil mula pagkabata ay nagsimula na silang hasain ng kanilang mga magulang na tumugtog ng mga instrumento, kumanta at i-master ang magandang harmony ng kanilang mga boses na naging armas nga nila para magkaroon ng kakayahan na makipagsiksika noon sa mundo ng country music. Taong 1993 noong magkaroon sila ng kontrata sa Polydor Nashville, at sa kasaysayan nga mga idol ay sila ang naging pinakabatang banda na nakapirma sa isang major record label, at sa murang edad ay agad sila nakapag-release ng 3 albums at nakaranas na tumugtog sa iba't ibang lugar tulad ng Grand Ole Opry sa Nashville, Tennessee at mga malalaking showroom sa Las Vegas. Pero dahil nga sobrang babata pa nila noon, parang itinuring lang silang isang novelty act. Ganun pa man, kapansin-pansin naman na noon ang umaapaw nilang talento, lalo na sa pagtugtog nila ng instrumento at napakagandang harmony ng kanilang mga boses. Sa kabilang banda naman ay ang magkakapatid na sina Zach, Isaac at Taylor Hanson na lumaki naman at nahasalang sa pakikinig ng mga rock at soul artist na sumikat noong 50s at 60s tulad ni Chuck Berry at Aretha Franklin. Nagsimula silang kumanta lang ng mga acapella ng cover songs ng mga gospel at classic rock na isinasagawa nila sa kanilang garahe, at minsan naman ay sa mga kasayahan sa bakuran ng mga kaibigan, hanggang hindi na rin nagtagal at naisipan nilang magbuo ng 2 independent albums na Boomerang at Timbak na ikinakarga nila sa likod ng kanilang sasakyan at ibinebenta nila kung saan-saan. So hindi nga katulad ng The Muffets mga idol na nahawakan agad ng mga record label executives, nagsimula nga ang Hanson bilang indies o independent music artist, sariling diskarte ika nga. Pero noong 1997 nagbago nga ang lahat para sa magkakapatid na Hanson. Nagawa nila makapirma sa Mercury Records at agad na nakapagtulungan sa mga producers na tinatawag na Dust Brothers na nakilala
nagtiwala sa trabaho ng mga ito kay Beck at The Beastie Boys para nga gawing mas pulido talaga ang tunog ng kantang noon ay isinulat lang nila sa garahe ang umbak. Isang kanta nagpamalas ng soulful at raspy lead vocals ni Taylor Hanson na agad nga ay nag-number 1 ng sabay-sabay sa music charts ng Billboard 100 sa US at sa tinatayang nasa 27 mga bansa, kaya hindi na nakapagtatakang pumalo din sa number 2 ng Billboard 200 ang album nila na Middle of Nowhere noong May 6, 1997 na naging pinakaunang nga nilang album sa ilalim ng isang major record label na certified itong 4 times platinum sa US at bumenta nga ng mahigit sa 10 milyong kopya sa buong mundo. Dito nila sinampal ng katotohanan mga idol ang mga kritikong nagsasabi na wala silang mararating dahil sa nakuha nga nilang katanyagan ay nalaman ng lahat na kahit nga mga bata pa ay sila na nga ang sumusulat at tumutugtog ng sarili nilang mga kanta. Kabilang sa naturang album ang mga singles na Where's the Love, Weird, Thinking of You at I Will Come to You. Na-nominate sila dito mga idol ng 3 beses sa Grammy Awards sa mga kategoryang Best New Artist at Record of the Year. At syempre nakaabot ang kasikatang ito ng Hanson sa radar ng management ng The Muffets. Nakita nila ang malaking epekto ng bandang Hanson sa mabilis na pag-usbong ng popularidad ng pop rock noon. Kaya dito na nagpasya ang management ng The Muffets na burahin ang imahe ng pagiging country music nila at magsagawa ng mas malaking pagbabago. Nagsimulang magsuot noon ang magkakapatid ang leather jackets at iniba na rin nila ang style ng kanilang mga buhok at noong 1998 nga ay tuluyan na nilang iniwanan ang country music at sinimulang magbitbit ng electric guitars. Nirelease nila ang Chapter 1 A New Beginning noong May 19, 1998 na naging masterclass nga noong late 90s ng tugtugang pop rock. Hindi makakalimutan ng marami sa atin ang mga singles nila ditong katulad ng I'll Be There For You, Miss You Like Crazy, If Life Is So Short, at Girl of My Dreams. Isang album na mas mabigat at guitar-driven na tunog kung ikukumpara sa soulful pop na Middle of Nowhere ng Hanson. Pero katulad nga ng boy band na Westlife mga idol na kahit nga naging paborito ng mas maraming Pinoy ay hindi nga rin sinuwerte ang The Muffets na mapasok ang malaking market ng US. Kahit masasabi nating solido at magaganda ang mga kanta ay pumalo lang ito sa 124 ng Billboard 200. At kung itatanong yung mga idol ang benta ay sa Pilipinas nga lang naging pinakamalaki ang benta nila sa mahigit na 200,000 kopya na sinundan ng 100,000 kopya na nabenta nila sa kanilang bansa sa Canada. Malaki pa sana ang benta nila sa Pilipinas sa mga idol pero alam nyo na, noong mga panahon na yon ay pirated tape cassette is life talaga ang karamihan. Kakaunti lang talaga ang nakaka-afford na bumili ng original na album. Kung ang Hanson nga nakagawang maging malaking banda sa Amerika at sa UK, hinawakan naman ng The Muffets ang Germany at Southeast Asian countries. Kabilang na nga dyan ang Pilipinas, Thailand at Indonesia na dinudumog talaga sila ng tao na marami pa nga ang nagsasabing tila ba na buhay ang imahe ng Beatlemania sa pagbili ng posters nila na punta ang pera ng iyong ina at tita noong araw. Yun nga lang, nabigyan lang sila noon ng pansamantalang kasikatan talaga dahil na rin siguro sa mabilis na pagbabago noon ng usong tugtugan. Pagpasok kasi ng taong 2000 ay biglang humina ang 90s pop rock o pop bubble dahil umusbong na noon ang new metal era. Bukod pa dyan ay nagkaroon nga ng kagustuhan ang dalawang banda na makalabas sa pa-baby at pakit nilang imahe. Habang dumadaan kasi ang mga taon ay hindi na bumabagay sa kanila ang kanilang estilo ng awitin. Nagbibinata kasi sila, mas nagmamature na ang kanilang mga itsura at ganun na rin ang taste nila sa musika. Katunayan sa sumunod na album ng The Muffets na Submodalities noong October 2, 2000 ay si Bob Rock na nga ang kinuha nilang producer dito. Ang parehas na producer ng bandang Metallica sa kanilang inilabas na Black Album. Kaya kinalabasan ay tuluyan na silang umalis sa pop at pumasok sa tugtugang alternative psychedelic rock. Kabilang na dito ang kantang Bang Bang Boom
na nag-number 1 naman sa Canada. Pero kasamaang palad ay yun na nga ang naging pinakahuling album ng banda. Nagkaroon na kasi ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng magkakapatid dahil na rin siguro sa tindi ng pressure, walang tigil nilang mga gig mula pagkabata at pagkakaiba na rin ng gustong tahaking tugtugan na nauwi na nga sa maagang pagkabuwag ng The Muffets. Itinuturo din naging malaking dahilan ng kanilang hiwalayan ay ang pag-alis umano ni Dave dahil hindi umano matanggap ng ama ang pagiging bakla nito. Sa mga hindi nga nakakaalam, isa nga ang ama nila sa mga nagmamanage sa kanila kaya sobrang halaga dito ng imahe ng banda. Kabaligtaran ito ng nangyari sa Hanson. Kung internal ang naging problema ng The Muffets, external naman ang sa Hanson. Hindi nagkaroon ng matinding hindi pagkakaunawaan sa magkakapatid pero ang problema lang ay yung biglang pagme-merge o isinama ang record label nila na Mercury Records sama sa malaking corporate entity na Island Def Jam Music Group na naging dahilan ng pagbabago ng mga executives na humahawak sa kanila. Ang masama pa ay kabaligtaran nga ng dating management na hinahayaan ang magkakapatid na Hanson na sumulat ng kanilang mga kanta ay halos ituring nga silang manufactured band ng bagong management na humahawak sa kanila. Gusto nilang sila ang masusunod sa ire-record na kanta ng banda na naging resulta nga ng tinatayang nasa 80 mga isinulat na kanta ng Hanson ang kanilang ibinasura at ni-reject. Na i-release nila ang album na This Time Around sa ilalim ng Island Records noong May 9, 2000 kung saan nga kabilang ang mga kantang This Time Around at If Only. Pero bumenta na lang ito ng 1 milyong kopya sa buong mundo na sobrang laking pagbagsak nga kung ikukumpara sa nauna nilang album. Sa sobrang dami ba namang mga kanta na isinulat ng Hanson na nireject ng kanilang record label, masasabi nating nagkaroon nga ng hindi magandang relasyon sa pagitan ng mga ito na naging dahilan nga para pabayaan sila ng kanilang record label at hindi nga binigyan ng pondo ang promotion ng album na ito. Sinasabing bumubunot din sa sariling bulsa ang magkakapatid tuwing magsasagawa ang mga ito ng tours. Pero sa halip nga na panghinaan ng loob ay binili nga nila ang kanilang kalayaan para makansila ang kontrata nila sa Island Records. Nagbuo sila ng sariling record label na 3CG Records noong 2003 na humawak na nga sa lahat ng bago nilang nilalabas na mga albums. Ang makasaysayang desisyon na yon ng Hanson ay ginawa ng documentary na tinatawag na Strong Enough to Break na naging blueprint nga ng mga independent music artists sa pagpasok ng digital age. Oo mga idol, hindi nga katulad ng The Muffets na naglaho noong 2001 ay nagpatuloy nga ang Hanson hanggang sa kasulukuyan. Nakapaglabas pa sila ng 10 mga albums sa sarili nilang record label. Kaya habang sobrang busy na magkapatid na Bob at Clint sa social media nilang Music Travel Love ay nananatili namang lumilika ng bagong mga awitin ang Hanson. Patuloy pa rin silang nagsasagawa ng mga tours at pilit na isinisiksik ang sarili sa iba't ibang nauusong tunog sa nagdaang mga panahon. So sino nga ba mga idol ang mas naging matagumpay na banda sa pagitan ng The Muffets at Hanson? Siyempre malinaw naman na Hanson. Kahit bias ako sa The Muffets na sobrang sumikat nga noon sa Pilipinas, hindi naman natin maitatanggi ang malaking gap nila sa mga achievements at benta ng mga albums internationally. Tinatayang nasa mahigit na 16 na milyong kopya ang nabenta ng Hanson kumpara sa 7 milyon lang ng The Muffets. Nagawa din mag number 1 ng Hanson sa Billboard 100 at sa maraming mga bansa na hindi naman naranasan ng The Muffets. Pero syempre, deserve din naman ng The Muffets ang credit bilang mga Pilipino. Hindi nga natin maitatanggi ang nakuhang kasikatan noon ng The Muffets sa Pilipinas na tipong halos lahat nga nilang kanta sa kanilang album na Chapter 1 alam ng mas marami sa atin kumpara sa Hanson na halos sumbap lang ang madalas nating naririnig. Kaya kung sa Pilipinas lang tayo babase ng ating opinyon, siguradong The Muffets nga ang mananaig. Nakakahanga din ang nagawa nilang pagtalo ng flawless mula sa genre na pure country patungo sa mas mabigat na alternative pop rock. Pinatunayan din ng The Muffets na kayang sumikat ng sobra o kayang magkaroon ng Beatlemania na moment ng isang banda nang hindi kailangang umasa sa malaking market ng US. Hindi maitatanggi ng maraming batang 90s na minsan sa buhay natin naging sound trip natin araw-araw ang mga kanta nila na baka nga isa ka rin sa nagpakulay ng buhok na katulad ng sa kanila. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo,
ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.